Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-11 ng Abril, 2025. Habang sumisikat ang araw sa ika-11 ng Abril, isang banayad at mapagkalingang enerhiya ang dumadaloy sa iyong buong pagkatao, Gemini. Sa araw na ito, tila ikaw ay niyayakap ng kalikasan upang pansamantalang huminto, huminga, at namnamin ang ginhawang dulot ng simpleng katahimikan. Ang iyong likas na pagkamapagsaya at galing sa pakikisalamuha ay tila mas lalo pang pinatatalas, isang paalala na ang iyong pagiging palabiro, matalino, at bukas palad ay hindi lamang simpleng katangian, kundi isang regalong makapangyarihang magpagaan ng loob ng sinuman. May kakayahan kang baguhin ang daloy ng isang araw, hindi lamang sa sarili mong buhay, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa iyo, gamit lamang ang ngiti, salita, at pag-unawang nagmumula sa iyong puso. Sa kabila ng masiglang enerhiya, hinihikayat ka rin ng araw na ito na balansihin ang panlabas mong koneksyon sa iba at ang tahimik mong ugnayan sa sarili. Ang kakayahan mong makipagkapwa ay isa sa mga pinakamalalakas mong sandata, ngunit hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng introspeksyon. Sa ganitong mga sandali, mainam na itanong sa sarili kung ang mga hakbang mong tinatahak ay naayon pa ba sa mga personal mong halaga at layunin. Ang bawat pakikipag-usap, bawat biro, bawat tawa na ibinabahagi mo sa iba ay may nakatagong layunin na hindi lamang upang makatawid sa araw kundi upang bumuo ng koneksyon, upang magbigay liwanag, at upang tulungan ang isa't isa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang araw na ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pagmumuni-muni, isang paanyaya upang muling balikan ang mga karanasan ng nakaraan at unawain kung paanong ang mga ito ay humubog sa iyong mga desisyon ngayon. Hindi mo kailangang hatulan ang iyong sarili para sa mga pagkakamali, kundi tanggapin sila bilang mga guro na nagturo ng mahahalagang aral. Ang mga taong nakilala mo, ang mga salitang binitawan mo, at maging ang mga pagkakataong pinalampas mo ay pawang bahagi ng paglalakbay mo tungo sa mas mataas na antas ng pagkaunawa sa sarili. Ang mga ugnayang binuo mo, maging ito man ay panandalian o pangmatagalan, ay nagbigay ng mga piraso ng liwanag sa iyong puso, liwanag na ngayon ay maaari mong gamitin upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng kasalukuyan. Sa mga darating na sandali, maaari mong maramdaman na tila may bumubulong sa iyong isipan, mga tanong, mga ideya, mga paanyaya ng pagninilay. Hayaan mong ang mga ito ay magsilbing gabay sa paglalim ng iyong pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang iyong talino ay hindi lamang para sa lohika at pagpapasya, kundi isa ring sisidla ng damdamin, pangarap, at pag-asa. Huwag kang matakot na lumubog sa katahimikan, sapagkat dito mo maririnig ang pinakamalinaw na tinig ng iyong pagkatao, ang tinig ng iyong tunay na sarili. Sa katahimikang ito, maaaring sumulpot ang mga kasagutan sa matagal mo ng mga tanong. Maaaring matuklasan mo rin na may mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng ayusin, palayain, o pagtibayin pa. Ang pakikisalamuha mo sa iba ay magiging napakahalaga sa araw na ito. Ang mga taong makakausap mo ay maaaring magdala ng mga pananaw na makatutulong sa iyo upang mapalawak pa ang iyong pangunawa. Minsan, ang pananaw ng ibang tao ay nagsisilbing salamin, nagpapakita sa atin ng mga bahagi ng ating sarili na hindi natin napapansin. Kaya't sa bawat pakikipag-ugnayan, manatiling bukas ang isipan at puso. Hindi lahat ng pag-uusap ay tungkol sa impormasyon, may mga usapan na may dalang paggaling, inspirasyon, at liwanag. Gamitin ang iyong taglay na talas ng isip at pakiramdam upang suriin hindi lamang ang mga sinasabi ng iba kundi pati ang tunay nilang intensyon.
Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng mas makabuluhang koneksyon, mga ugnayang maaaring magbukas ng bagong pintuan sa iyong buhay. Gamit ang iyong talino at likas na karisma, ikaw ay nagiging gabay hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa iba. Ang iyong mga salita ay may bigat, hindi dahil sa lakas ng tinig kundi dahil sa katapatan nito. Huwag mong ipagkait sa mundo ang liwanag ng iyong karunungan at pagkamapagpatawa. Ang kakayahan mong gawing magaan ang mabibigat na usapin ay isa sa mga regalong dapat mong ipagdiwang. Ito ay hindi simpleng kakayahan, ito ay isang biyayang nagmumula sa iyong puso, bunga ng malalim mong pagkaunawa sa masalimuot na kalikasan ng damdamin ng tao. Sa bawat paglalakbay mo sa mga social spaces, nagiging tulay ka ng pag-unawa. Ikaw ang nagiging tagapamagitan sa pagitan ng katahimikan at pag-uusap, ng tensyon at paglalambing, ng pagkakawatak-watak at pagkakaisa. Habang lumilipas ang oras, hikayatin ang sarili na huwag lamang manatili sa mababaw na antas ng mga pakikipag-usap. Sumubok kang magtanong ng mas malalim, makinig ng mas masinsinan, at tumugon ng may kabuuang presensya. Ang bawat sandali ng pag-uusap ay maaaring magbukas ng pinto sa mga emosyonal na mundo ng ibang tao, isang daigdig na maaari mong bisitahin hindi upang panghimasukan, kundi upang ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa ganitong paraan, mas napapalalim mo ang iyong ugnayan, mas napapanday ang iyong kakayahang magmahal, at mas napapalawak ang iyong kapasidad na umunawa. Sa aspeto ng iyong panloob na mundo, ang araw na ito ay tila nagbibigay daan upang mapalawak mo ang iyong koneksyon sa sariling karunungan. Ang halakhak mo, na karaniwang ikinakabit sa kasiyahan, ngayon ay nagsisilbing susi upang makalapit ka sa iyong mas malalim na damdamin. Ang bawat tawa, kung titingnan mo ng mas maigi, ay may kasamang pahimakas ng katotohanan, isang tanda na kahit sa gitna ng kalituhan, may pag-asa. Sa paggamit mo ng humor, ikaw ay hindi lamang nagpapagaan ng sitwasyon, kundi nagtuturo rin kung paano muling maniwala sa ganda ng buhay. Hindi mo ito laging napapansin, ngunit ang paraan ng iyong pagtawa ay isang panalangin din, isang panalangin ng pasasalamat at pagtanggap sa lahat ng anyo ng buhay, mabuti man o mahirap. Pagdating sa aspeto ng layunin, ito ang panahon upang balikan mo ang mga pangarap na minsan mong isinantabi. Minsan, sa sobrang dami ng ingay mula sa mundo, nakakaligtaan nating pakinggan ang tinig ng ating sariling kaluluwa. Ngayon, paanyaya ng langit na muling silipin ang mga pangarap na dati mong ipinagpaliban. Hindi kailanman huli ang magsimulang muli. Ang pangarap na tinigilan mo noon ay maaaring ngayon na ang tamang panahon upang muli mo itong yakapin. Huwag mong sukatin ang sarili base sa bilis ng pag-abot ng iba sa kanilang tagumpay. Ang mahalaga ay ang hakbang mong ginagawa araw-araw, kahit maliit, ay patungo sa direksyon ng iyong kaligayahan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, kulay ng kapayapaan, katalinuhan, at tiwala sa sarili. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paglalagay ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makatutulong upang patatagin ang iyong enerhiya at pag-isip. Ang maswerteng numero mo ay 3, 9, at 25, mga numerong maaaring magsilbing gabay o inspirasyon sa mga pagpiling gagawin mo sa araw na ito. Ang maswerteng gawain mo ay ang paglalaan ng oras para sa pagsusulat, maging ito man ay journaling, pagtukoy ng mga layunin, o simpleng tala ng mga damdaming nais mong unawain. Sa pamamagitan ng pagsulat, mas nabibigyang linaw ang gulo sa isip at mas nadarama mo ang tibok ng iyong puso. Bilang pangwakas, hayaang ang gabi ay magsilbing banig ng iyong pahinga at pagninilay. Sa katahimikan nito, damhin ang mga biyayang natanggap mo ngayong araw, mga ngiting ibinahagi, mga salitang naibahagi, mga pananaw na nabuksan, at mga damdaming nailabas. Huwag mong maliitin ang kabutihang iyong naidulot sa mundo. Ang bawat mensaheng ipinadala mo, ang bawat halakhak na pinakawalan mo, at ang bawat tahimik mong pakikinig ay may epekto, isang epekto na marahil ay hindi mo agad makikita, ngunit tiyak na may tatamaan, may mapagpapagalingan, at may mababago.
Gemini, sa pagtatapos ng araw, tanggapin mong ikaw ay isang nilikhang puno ng liwanag, karisma, at pag-unawa. Ipagpatuloy mong gamitin ang iyong mga regalong ito upang gawing mas makulay, mas makahulugan, at mas masaya ang mundo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Magtiwala sa sarili, yakapin ang paglalakbay, at laging alalahanin na sa bawat pagtawa, may paggaling, sa bawat salita, may pag-asa, at sa bawat pagkilos, may pagkakataon para sa pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,